Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang lahat ng pagpupuri ay tanging kay Allah lamang, siyang tagapaglikha at siyang karapat-dapat lamang na sambahin. At naway ang pagpapala ay mapasa ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago ko po ang magsimula, magpapakilala muna ako at sa aking misis. Ako po si Muhammad Bani, isa sa mga volunteer na nagtuturo dito sa Kalima Care Center for Real Muslims. At ang aking misis si Khairul Nisa. Magbibigay po siya ng kaunting payo tungkol sa mga babae. So, kaya ko naman siya binupuri. Although, kaya kong ipaliwanag, kaya lang, siyempre, pag babae ang nagbabasa, mas kumaga kumatarok siya sa puso. Pag yung babae ang nagbibigay sa kanya ng payo ay kapwa niya babae, mas tanggap yun ng babae. At isa pa, siyempre, yung babae na nagbibigay ng payo sa kapwa niya babae, mas alam niya yung nararamdaman ng kapwa niya na babae. Diba? Although may mga lalaki na kaya niya, pero hindi pa rin matutularan o yung kung paano magpili ang babae. So, ang gagawin ng misis ko, magsasabi siya, so may mga bagay kasi na hindi niya kayang paliwanag, so daragdagan ko yung mga pagpapaliwanag niya. So, mainam po na makinig tayo upang matanggap natin ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo makakuha ng karunungan sa Islam. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng kaalaman sa Islam at saka takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pamagat po natin ay ang mabuti at mainam na babae. So, ang gusto po namin, huwag na po kayong magsulat dahil may didistribute po kami na kopya. So, makinig po tayong mabuti. Ang mabuti at mainam na babae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah lamang, ang nag-iisang Diyos, ang tagapaglikha, ang tagapaggabay, ang tagapagbiyaya. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay pupunta sa ating huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang propeta mang susunod sa kanya. Paano magiging mabuti at mainam na babaeng Muslima? Narito ang ilang mga bagay na ipinapayo ko sa aking sarili at sa aking mga kapatid na babaeng Muslima, na maaaring maging dahilan ng maraming kabutihan at maraming maging dahilan ng pagbalik loob tungo sa landas ng tuwid at patnubay. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapaki-pakinabang sa ating ang mensahe ito. Qala sallallahu alaihi wasallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang babae ay nagdasal sa 5 beses sa isang araw, ano ang 5 dasal sa isang beses
Isya. Idza salatil ma'atu khamsaha. Nah. Fajar, Zuhur, Asar, Maghrib, wal Isya. Wa صامت شهرها nag-aayon na siya sa buwan ng Ramadan. Nag-aayon na siya sa buwan ng Ramadan. Pagdating ng Ramadan, hingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na makabot tayo lahat sa buwan ng Ramadan. Magiging mabuti ang ating palagayan. Allahumma amin. Wahakabat farjaha. Iningatan niya ang kanyang puri, iningatan niya ang kanyang sarili, at naging masunurin siya sa kanyang mister. Yung may mga mister, naging masunurin siya sa kanyang mister, sa kanyang asawa. Yung walang asawa, pag mag-asawa siya, ano ang award na makukuha niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sasabihin sa kanya sa kabilang buhay, Udkhulil Jannah, pumasok ka ng paraiso, sa alin ng pintuan ng paraiso na nais mong pumasok. Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakalino na sinabi na ito ang aking mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at napakahalagang may sagawa natin. Narito pa ang ilang mga payo na mula sa ating mga guru sa Islam para sa mga kababaihang Muslima. Ito ang naiintindihan nila sa hadith na yan. Ito ang nakuha nila. Number 1, unang-una, ang sulti niya ang kanyang Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. At itayo ang mga sala sa oras nito. Kapag narinig niyang adhan, hindi siya natutulog, magdasal na siya. Pangalawa, ang maging mabuti sa kanyang mga magulang, at gayon din sa kanyang mga kamag-anak. Pangatlo, pahalagahan ang kalinisan ng bahay at kaayusan nito. Pang-apat, maging maunawain sa mga bata at matatanda. Mawari siya sa mga bata at matatanda. Minsan, ang babae, hindi niya pinapakinggan yung bata. Masya Allah. Ang modelo natin ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit mga bata ay binibigyan niya ng salam. Pang-apat, maging paunawain. Pang-lima, sikapin niya na magamit niya ang kanyang oras sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Masya Allah. Hindi niya sinasayang ang oras niya, lalo na sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Huwag kayong pumunta sa mga shopping o sa yung walang kapaki-pakinabang na bagay. Huwag niyong gagawin. Baka hindi kayo makapagbasa ng Quran, hindi kayo makapagtahajud, hindi kayo tarawih, ay makapagdasal ng tarawih kasi pagod kayo. Masyaallah. Pang-anim, ingat niya ang kanyang dila sa mga chismis. Masyaallah, ang babae, gusto niya mag-chismis. Masyaallah. Yung pinakamabuti at mainam na babae Muslimah, sikapin niya o ingatan niya ang kanyang dila sa mga chismis o kasinungalingan at paninilang puri. Minsan, yung babae kahit yung kabagay-bagay na salita, sinasabi niya, mas mabuti sa atin, sasabihin natin yung Astaghfirullah, Subhanallah, La hawla wa la quwwata illa billah, para marami ang makuha natin gantimpala sa kabilang buhay. Mashallah. Dito, sa paano magiging mabuti at mainam na babae Muslimah, mag-aral ng karunungan sa Islam. Mag-aral tayo ng karunungan sa Islam.
paano magsala, paano mag-udo, paano magdasal, paano mag-fasting, paano ka mag-ayaw mo ng buwan ng Ramadan, at mga iba pa. Mag-aral ng karunungan sa Islam at ibang karunungan tulad ng pagluluto, pananahi, paglalaba, pagpuplansa, pati na rin ang paggamit ng computer at internet. Sabi niya, mashallah. Pangwalo, magbasa ng Quran. Magbasa tayo ng Quran. Ihanda nyo yung Quran nyo, yung mushaf nyo. Para sa pagdating ng buwan ng Ramadan, alam mo yung Quran mo, alam mo saan ka, Minsan ang nabasa. saan ang nabasa mo at anong babasahin mo. At lagyan mo, mas maganda pa kung may pencil ka, lagyan mo yung nagulit, yung hindi mo kayang bigkasin. Tulad ng yung huruf, makapta, minsan yung paha, minsan yung babae hindi alam. Paano pagbigas dyan, at saka yung Kahayainsod. Nakasalag doon, Kahayainsod. Na, magbasa ng Quran, mga dhikr. Ano ang mga dhikr? Kailangan nalaman natin kung ano ang mga dhikr sa umaga, sa gabi, kapag ikaw ay nagproblema, kapag ikaw ay natutulog, kapag ikaw ay lumabas sa CR, lalabas, o marami ang mga sunnah, mga dhikr na binabasa ng muslima. Mga dhikr at mga dua. Yung mga dua. Ano ito sa dua mo kung ibadah? Yung mga dua at mga hadith. Ano ang hadith? Magbasa tayo ng mga hadith. Ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ano ang mga batas ng Islam? Mag-aral tayo ng Islam. Ano ang mga batas ng Islam? Alhamdulillah. So, narinig natin yung sinabi natin si Sir. Actually, may kasunod pa yun, pero binigyan ko muna ng kaunting break. Meron lang akong katanungan. O, diba, nung nakaraang linggo, nakuha natin yung mga batas ng Islam kung saan ang isang nag-lecture ay si Ustad Idris Sulaiman. At kanina, si Ustad Ismail Nicar. So, meron kami katanungan dito tungkol sa mga nakaraang lecture kasi nga, mahalaga rin na makapag-review tayo. Okay? So may ang tanong ko, magbigay ng tatlong nakakasira. Actually, marami nabanggit ni Ustad Idris Sulaiman, magbigay ng tatlong nakakasira sa pagpa-fasting. Tatlo lang. Sino kaya mag-isa? Sino malagtas? Sister? Okay, ano yung tatlo? Yung nakasira po pagkain, pag-inom. Pagkain at pag-inom. Yung pagkain sa asawa, kung may asawa. Okay, yung gawain ng mag-asawa. At yung mga may sakit na hindi kayang mag-fasting, na hindi nagagaling. Hindi na kasi. Actually, tatlo yung nabanggit mo. Tatlo na yun. Pagkain, pag-inom, at saka yung pag-tali. Okay? Yung pagkain mo ng mag-asawa. So, tatlo. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Pangalawang tanong. Ano yung dalawang bagay na kondisyon para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain? Binanggit yung kanina ng ating ustad na si Ismail Nicar, yung dalawang bagay, yun yung lecture niya kanina. So ano yung dalawang bagay na yun? Na kondisyon para tanggapin ng Allah ang mga mabubuting gawa. Kasi sinabi rito, para maging mabuti at mainam na babae ka, kailangan alam mo yung mga batas din ng Islam. Diba? Para na ipamuhay mo ito. So ano yung dalawa? Ano yung dalawa na yun? Okay, huwag na. Ano yan, sister? Pagsunod at saka ikhlas. Aywa. So, dinahin ko lang una. Tama. Ikhlas, yung taus-puso na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka yung pagsunod sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. So, dahil dyan, makakatanggap kayo ng regalo mula sa amin. Sandali lang. Sandali.
Zero ka? Ano yun? Yeah. Ha? Back and forth dito. Hindi. Get. Pakitanggap po. Baga nakakaranin na. Sister. Shukran. So, tuloy mo na. Ito yung part 2. Part 2, kung kanina, yun yung kakalahatan na gawain ng isang Muslimang babae. Ito naman ay para sa mga babae na may mister. So, mahalaga ito kasi kalahati ito ng ating relihiyon. So, ibigay mo nga sa ating misis, makinig kong mabuti. Para naman sa mga wala pang mister, inshallah, magkakaroon mister. Kamingin kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Sabi niya, narito naman ang ilang mga bagay na dapat gawin ng babae para sa kanyang mister upang mas maging maayos ang kanilang pagsasama insya Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, mahalin ang kanyang asawa. Mahalin mo ang asawa mo. Masya Allah. Pangalawa, tulungan ang kanyang asawa. Alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinutulungan mo ang asawa mo o yung mga tao, isipin mo na ikhlas. Alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong hintay ng pagpapasalamat niya. Masyaallah. Pangatlo, paano magiging mabuti o mainam na babae muslima? Alamin ang kanyang financial, kakayahan financial ng kanyang mister at makuntento sa simple. Alamin ang kanyang financial ng kanyang mister at makuntento sa simple. Halimbawa, kung ilang ang sahod niya, ikaw gusto mong kumuha ng mga ginto na magmula dito hanggang dito, hindi niya makakaya. Ang resulta ay divorce. Diba? Masya Allah. Mas mahal yung asawa mo. Mag-isip lang mabuti. Masya Allah. Pag-apat, ingatan ang mga sikreto niya. Sikreto ng mister mo at mga sikreto nila. Yan ang isang katangian ng mabuti at nainan na babae muslima. Panglima, magsabar. Magsabar ka. Magsabar, maging matiisin at mapasensya. Maging masunurin sa kanyang mister at makitungo ito ng mabuti. Pang-anim, ingatan ang karangalan at kayamanan ng kanyang mister. Pang-pito, alamin niya palagi ang kabutihan ng kanyang mister, lalo na kapag mayroon silang hindi pagkakasundo. So yung number 7, so halimbawa merong hindi pagkakasundo yung mag-asawa, kuminsan ang inisip mo na lang yung mali, so para mabawasan yung galit o kaya yung ang isipin mo yung mga mabubuting nagawa niya. Halimbawa kami namang mga lalaki na nakikinig, so kailangan huwag natin pagagalitan yung ating mga misis. Kapag merong hindi siya magandang nagawa, isipin mo mas marami pa siyang nagawang maganda. Paglalaba, pamamlansya, pagluluto, pag-aaral ng mga anak, di ba? Kung diba, alhamdulillah, hindi kanya pinapakain ng mga pagkain na hindi mo nagugustuhan. Kung ano yung gusto mo, yun ang ibigay niya, alhamdulillah. So yun ang ibig sabihin nun, alalahanin niya palagi ang kanyang kabutihan ng kanyang mister o ng misis para sa mga lalaki na nakikinig. Pangwalo. Pangwalo, panatilihin niya palaging maganda. Masya Allah, magpapaganda sa kanyang asawa. Linis at mabango sa harap ng kanyang mister. Pero pagkatatandaan, ang babae ay hindi maaaring magpabango na
So ang babae, ang mahram niya, yung asawa niya, tatay niya, lolo, uncle, father side, kapatid, pamangkin, apo, anak, yun ang mga mahram niya. O kaya yung mga kapatid niya sa gatas, kasi kung minsan merong kapatid sa gatas, yung nanay mo, so kapatid mo na yun. Although kahit ibang lahi pa siya, o kaya ikaw naman ay uminom ka ng gatas sa ibang babae, tapos yung mga anak niya, uminom sa mga kapatid mo, yung mga kapatid mo sila sa gatas, o tinatawag na riba. So yun ang mga mahram mo. Sa kanila, walang problema na magpagamot. Pero pagkatapos nun, mga pinsan, o what, kasama sa trabaho, hindi ka na pwedeng magpabango sa kanila. So, haram yun. Lalo namin nila. So, sa mister ay wajib yung babae na magpabango siya sa kanyang mister. Kasi kailangan siyang maganda at maayos tingnan. Pangsyam. Pangsyam, paano magiging mabuti at maingat na babae muslima, pakisamahan ang kanyang mister sa hirap at ginhawa, pag-aanin ang loob nito kapag ito'y nagdaramdam, pasayahin ang mister kapag ito'y malungkot, tayuhan kapag ito'y may problema, at tumulong sa paghahanap ng solusyon. Huwag mong dagdagan na problema na asawa mo, mashallah. Pakatatandaan, saya. Assalamualaikum. Okay. Subalit, pakatatandaan, kung ikaw ay uutusan nila o uutusan ka ng asawa mo para suwayin ng Allah, na suwayin ng Allah ay huwag mo siyang sasang-ayunan dito. Halimbawa, kung hindi niya dahil yung pag-usila mo, huwag mo siyang sasang-ayunan. Kasi matakot ka sa inferno. Pang-sampo, ipagluto palagi ng masarap si mister, ipaglaba at ipanglansa. Ihanda at ayusin ang mga gamit ito at alagaan ang inyong mga anak. Lahat ito, gagawin na, mabuti o kailan na babae muslima para sa alam-alam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manglabing Islam, humingi ng pagtutulong sa mister, sa asawa, kung palabas ng bahay, at huwag pagpapasok sa bahay ng tao na ayaw papasukin ng mister, lalo pat lalaki na hindi mahram. So yung panglabing isa, yung babae, kapag lalabas siya ng bahay, ay kung maaari, yung babae ay nakasteady lang talaga sa bahay. So dahil meron tayong mga pangangailangan na hindi maiiwasan, na mahalaga katulad ng pagtatrabaho, pag-aaral, katulad dito. So ang pinakaano ay magpaalam ka sa iyong mister o sa iyong tatay. Kung sino yung guardian mo, wali, mahram, kung pwede masamahan ka nila, o kung hindi naman kakayanin, at least sikapin mo na ikaw ay makaano sa mga pagpapalhalo sa mga babae, hindi mo mahram na lalaki, iwasan mo yun. At halimbawa sa bahay, kapag merong tao na ayaw papasukin ng iyong mister, huwag mo itong papasukin, ano man ang mangyari. Kasi karapatan yun ng lalaki, sabi niya, ayaw ko na papasukin mo sila nito, lalaki man ito o babae, lalo na hindi niya ito mahram o hindi mo mahram. At siyempre, iwasan din ninyo yung private na lugar, yung higaan. Iwasan din ninyo na kahit yung mga non-believers, huwag nyo silang paanoin sa yung bedroom. Sa kwarto, papasukin nyo. Sa sala, papasukin nyo sila. Pero yung mga private na iwasan ninyo na huwag silang papasukin doon. Hindi nila yung etika. So, kung ito para sa mga babae, magsasabi rin ako ng para sa mga lalaki. Kasi baka isipin ng mga babae na nandito, bakit kami lang ang nabibigyan. So, sa mga lalaki naman, isa sa mga kaugalian, lalo na yung mga asawa, minsan nangyari sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu,
nung siya ang khalifa, siya ang leader ng mga Muslim, ay meron isang lalaki na pinapagalitan siya ng kanyang asawa. Pinapagalitan siya ng kanyang asawa. Siyempre sabi niya doon sa asawa niya, dahil hindi niya pinapatulan, isusumbong kita sa Amirul Mu'minin, sa leader. So yung lalaki, pumunta siya doon sa kay Amirul Mu'minin. Kaya lang, nung pagpunta niya doon, narinig din niya na yung Amirul Mu'minin na si Omar ay pinapagalitan din ng kanyang misis. Yun, so parehas sila. So parang nahiya siya. Parang nahiya siya na magsabi. Sabi niya, paano ko sasabihin sa kanya yung problema ko? Samantalang parehas lang kami ng problema. Na pinapagalitan kami ng aming mga misis. So ano nangyari? Nung papalabas na si Omar ibn al-Khattab, nakita niya yung lalaki. Sabi niya, anong kailangan mo? Sabi niya, wala. Sabi niya, hindi, meron kang kailangan at sabihin mo sa akin. Kaya ka nagpunta dito sa bahay, ay may kailangan ka. Yun, napilitan yung lalaki na sabihin niya yung problema niya. Sabi niya, yung misis ko kasi, palagi niya akong pinapagalitan. O pinapagalitan niya ako. So, anong sabi niya Omar ibn al-Khattab? So, huwag mong papatulan ang iyong misis. Naging mabuti ka sa kanya, kahit na nagagalit siya. So, yun. Dahil na, sabi niya Omar ibn al-Khattab, ako sabi niya, hindi ko kayang patulan o pagalitan o saktan ng aking misis. Dahil siya yung nagbibigay ng apat na pangangailangan ko. Sabi niya, ano yun? Una, sabi niya, siya yung nagluluto ng aking pagkain. Yun. Akala rin, nagluluto ng pagkain mo, sasaktan mo. Diba? Pangalawa, sabi niya Omar ibn al-Khattab, kaya hindi ko kaya patulan ng aking misis. Dahil siya yung naglalaban ng aking mga damit. So lalo na ngayon sa panahon ngayon, Masya Allah. Masya Allah brother, ang linis ng damit mo. Ako naglabalit. Sobra. Hindi kami biro lang yun. So yun, pangalawa, yun ang pangalawa. Pangatlo, sabi niya, inaalagaan niya yung aming mga anak. Masya Allah. At pang-apat, sabi niya Omar ibn al-Khattab, siya yung sumasagot ng aking pangangailangan. So alam na natin yun kung ano yung pangangailangan ng lalaki. So bilang mga mister din na haligi ng tahanan, kailangan ay ingatan natin at pakitungan natin ng mabuti ang ating mga ilaw ng tahanan, yung ating mga may bahay. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuti sa inyo ay yung pinakamabuti sa kanyang asawa. At sabi ng Rasulullah, ako ang pinakamabuti sa inyo sa kanyang mga asawa. So yun. Ipagpatuloy natin yung kwento. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamailan na babae ay yaong kapag nakita mo sa kanyang mister, siya ay nasisiyahan ka. At kapag inutusan, ay sinundan ka niya. Sinusunod ka niya. At kapag wala ka sa bahay, ay iningatan niya ang iyong karangalan at kayamanan. Yan ang pinakamainan na babae. So, tatlong katangian binanggit dito ng pinakamainan na babae. Una, yung sa mister, paano niya malalaman yung pinakain ng babae ng asawa niya. Kapag nakikita niya yung kanyang misis, ay nasisiyahan siya. So, kailangan yung misis ay nagpapaganda, parang nasisiyahan. At saka palagi nakasmell dapat hindi yung nakasimangot na lang. Pangalawa, kapag inutusan siya ng kanyang mister, ay sinusunod niya. Inshallah, mamaya meron ng hadis dito na babanggit ito ko sa pagsunod sa mister. At pangatlo, kapag wala ka sa bahay yung lalaki, ay iniingatan niya ang iyong karangalan at kayamanan. So yung babae, siya yung mag-iingat na karangalan yung mga sekreto, yung mga gamit, mga anak. So ang babae yan may responsibilidad nun. Okay? Sabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung ako'y mag-uutos ng pagpapatirabahan o sujud dito sa mundo ay uutusan ko ang mga babae na magpapatiraba o sujud sa kanilang mga mister. So kung hindi natin ang hadith na yun, sabi ng Rasulullah, ganun kahalaga ang katayuan ng mister sa bahay. Kung saan sabi ng Rasulullah, kung mag-uutos lamang ako ng pagpapatirabahan, ano yung pagpapatirabahan? Yung sujud, di ba bawal yun?
So bawal yun. Sabi ng alam natin na bawal kang magpatira pa maliban lamang sa Allah. Pero sabi ng Rasulullah, kung sakaling na ako'y mag-uutos na pagpapatirapahan o pagsusujudan dito sa mundo, ay uutusan ko ang mga babae na magpatira pa o magsujud sa kanilang mga mister. So ganun kahalaga ang katayuan ng lalaki sa Islam. Mahalaga din naman ang katayuan ng babae sa Islam. Isa pa, yung babae na ibigan siya ng kanyang mister, kontento sa kanyang mister, ay makakapasok ng paraiso. Masya Allah. Makatandaan natin na ang pagiging masunurin natin sa ating mga mister ay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin sila susundin sa haram ng gawain. At kapag may ginagawang masama ang iyong mister, ay payuhan mo ito sa mabuting paraan at palaging humilig sa Allah subhanahu wa ta'ala para ito ng kabutihan at gabay. Ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto niya ay ang mga babae ay magpapakumbaba sa kanila ng mister. Masyaallah. Meron kayong mga question? Mga tanong? Yung may mga asawa dyan. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa mga karapatan ng babae, pagkakataon yun na kahit na wala kayong asawa, halimbawa, ano yung mga karapatan ninyo sa pagkaasawa? Diba? So, nandito ang aming misis, inshallah, susubukan niya sa hotel. Kung meron kayong mga tanong, kasi mahalagang nalaman niyo ng babae, minsan yung babae hindi niya alam na karapatan niya yun, tapos na hindi na ibibigay sa kanya. Ano yung mga halimbawa niya? Yung mahal. Yung mahal, kailangan ay sa babae lang talaga yun. Ang may karapatan lang na humingi ng mahal maliban sa kanya ay yung tatay. Yun ang sinabi ng ating mga ulama. Yung wali. Yung wali. Hindi na kailangan kumuha yung kuya, hindi na kailangan kumuha yung mga pinsan, mga angel, mga lolo, hindi. Kasi yung babae, yun ay pangangailangan niya yun, pangsariling pangangailangan niya yun. So, regalo yun sa kanya ng lalaki. Yun ang karamihan. Minsan kasi nangyari, binibigay yung mahal sa tatay, sa nanay, tapos kinalasis kung saan-saan, palyado bigla, wala tayong pinapatamaan, pero nakakakita tayo ng mga ganyan na yung mahal, minsan hindi napupunta sa babae. Samantala yung mahal ay para talaga yun sa babae. Yung kung pwede nga lang ay hindi na kumuha yung wali, yung tatay. Pero kung minsan dahil may mga kailangan yung tatay, pwede siya humingi. Yun ang mga